Kumusta na po kayo? Magandang araw sa inyong lahat. Nako, ito po nangyayari sa ating Senado. Pagulo yata ng pagulo. Talaga po nakakawindang at maraming galit na galit ngayon ng mga pro-Duterte supporters, ng mga senador supporters, at yung mga sumusuporta po doon sa Duterte at sa mga senador nila sa pangunguna ni Senador Alan Peter Cayetano. So, bagamat natutuwa naman siyempre mga mamamayan na supporters naman po ng mga pro-administration senators sa pangunguna dati ni Soto, at ngayon bago na po si Win Gatchalian na po. So, nagkaroon puli ng sapilitang pagbabago ng liderato ng Senado. Okay, atras po muna tayo, no? Noong nakaraan po ay ang Senate President ay si Soto. So Tito Soto. So ngayon nagagawa nila yung gusto nila. So talo po ang minority. Ang minority ay itong sa mga senator sa side ni Duterte. Ngayon sila Amy, kasama nga yan sila Marcoleta, sila Alan Peter Cayetano, si Amy Marcos, at ayan nga yung mga 2 bilyar at yung isin pa mga kasama nila si Chisa Escudero noon. So ngayon yung sa biglang pagsulpot ng hindi dumadalong si Bato de la Rosa, so naging 13 sila, 12 sila kasi naging 13. No, naging 13, binago nila ang Senado, binaliktad nila at tinanggal nila si Soto, at dahil majority nga ang kailangan doon na magdi-decide, na paltan at sinugundahan at binago ang mga komitiba, ang humahawak sa mga mahalagang komitiba ng ating Senado, para mga komitiba sa barangay o sa sangguniang bayan, sangguniang panlalawigan o sa Kongreso, majority dapat ang nagdi-decide dyan by botohan. So ngayon ang nangyari po ay napaltan si Soto bilang Senate President, at ang mga komitiba ay napaltan ng pabor sa mga Duterte Black o Duterte Senators. So ngayon, nagagawa nila yung gusto nila, at natatalakay nila yung gusto nila, at balak nga po nilang imbestigan itong mga flood control na hindi na interesado itong mga pro-administration senators. So anong nangyari? Yun ang balak nila. So tomorrow nga sana, pero dahil nga may nangyari ngayong mga panahon ito, araw, so napalta na nga si Win na, so parang hindi na nga matutuloy. So ngayon balikan ulit natin, nung natanggal po si Soto, napaltan po yung as Senate President, napaltan po yung mga head chairmanship ng komitiba ng Senado, at dumating naman yung tapos tumakas na nga po itong si Bato de la Rosa, at di manoy nagkaroon ng kaguluhan, di ba, pagpasok ng NBI dahil gusto siyang arestuhin, at nung naganap na po yung pagpapalit ng Senate President at yung iba't ibang komitiba, nagtago na siya kasi aarestuhin pa rin siya. Okay, tumakas siya, so hindi alam kung nasaan na po yung si Bato, hinahunting. So ngayon pinaaresto ng NBI ng pamahalaan sa kasong graft and corruption ng ombudsman tong si Jinggoy Estrada, dahil sa kasong graft and corruption at saka doon po sa plunder niya na pangatlong time na po siya kinuso na senator. So ngayon hinuli at nag-surrender siya, nag-speech pa siya regarding yung kanyang dinadanas, at maraming nalungkot nung siya ay dinala nga sa krame, at doon yata, ewan ko na kung saan na nga po siya ngayon dadalhin. Ngayon, kumbaga, dahil harapin niya yung kaso niya, so hindi na nagkaroon ng session, at nagagalit itong mga pro Marcos o mga senators na against sa Duterte, na wala na nangyayari sa session. Pinatayan sila ng aircon, pinatayan ng wifi, nagreklamo sila sa mainstream media and social media, ganon. So against doon po. At nung natanggal nga po kasi si Soto, ang Senate President si Alan Peter Cayetano, dinidepensa naman ni Alan Peter Cayetano yung ginawa ng pagbaback up kay Bato de la Rosa, at saka itong kay Jinggoy, yung pagsuporta lang nila. Okay, wala rin sila magawa kung arestuhin ito dahil may warrant of arrest. So ngayon, ang ginawa naman ngayon, dahil nagtatago na nga sa Bato,
Di na sila 13 kundi 12 na lang ang majority senators, black. Versus dun sa kalaban nilang mga pro-administration senators na 11 at di na nga nakakapagsesyon dahil di umano ayaw umattend ng mga yung mga senador na kasama ni Peter Cayetano. Ngayon, anong nangyari? Lumipat po itong si Cheese. Lumipat uli siya. Di na raw na naman siya masaya. At lumipat po siya dito sa minority, dito po sa side nila Soto, sa side nila Win Gatchalian, nila Erwin Tulfo, yan, sila Hontiveros, dumuon siya. So ngayon, dahil ngayon, ang nangyari, sa Duterte Black Senators, 13 nabawasan ni Bato. Naging 12, nabawasan pa ni Cheese. Naging 11 na po. So, ang naging 12 naman na po ngayon ay itong ito na ngayon maraming bilang, with the majority bilang, ano? Ito pong kina Soto, kina Lacson na yan. Okay, yung administration senators. So ngayon, naisipan nila na baliktarin uli ang Senado, kunin uli ang chairmanship ng iba't ibang komitiba at palitan uli ang Senate President, at ngayon ang kanilang ipinalit, kanilang naipilit ay ito pong si Win Gatchalian. So ngayon, ay sabi unconstitutional at saka illegal dahil nga ang sa Constitution ay kailangan should be 13 senators, yun ang majority, yun ang pwedeng mag-decide dahil kalahati ng mga senador ay 12, so dapat 13, dapat hindi 12 kayo magdi-decide against 11. So ngayon ang nangyari, pinilit nila, pero questionin po yan, kaya dalangin ho natin as yung sa Supreme Court dadalhin nila kung legal itong naging ginawang basta decision. Kaya kahit sa Sangguniang Bayan, Sangguniang Panlalawigan, kung may ginawa silang mali, pwede silang kasuhan sa ombudsman, didinggin po yan ng Supreme Court. Yun, asandigin bagay yan, then iaano na Supreme Court yan. Malalaman kung ano ang tamang pananaw dyan, tamang opinion, tamang pagtingin sa batas. Kaya ngayon talaga brasyon yung dalawa ho, yung mga senador natin. So alam niyo ho, ang bayan natin pag ganyan-ganyan, papalit-palit na lamang mga kudita-kudita ng Senate Presidency at pagpapalit ng komitiba. Majority wins, nananalo ang mga majority na bilang sa pagbobotohan. Kaya ngayon, hindi kinikilala pa rin ni Alan Peter Cayetano, siya kasi naging Senate President nung palitan si Soto sa Duterte Black. Hindi nila kinikilala. Kaya nga lang sa pilitan na rin yung ginawa daw nung kabila, ayun. At ngayon, yung dapat sanang magiging investigasyon ng Blue Ribbon Committee na ang naitalagang Blue Ribbon Committee chairman ay si Pia Cayetano na supposedly bukas ay magkakaroon ng hearing, pero hindi na matutuloy dahil ang ipinalit nila daw na ipinilit ay itong si Erwin Tulfo na ang yung nag-iimbestiga sa mga anomalya ng pamahalaan na gusto nila imbestigahan, si Erwin, at hindi niya papayagan magpatuloy yung nakaplano ng pag-iimbestiga ng Blue Ribbon Committee under the leadership na Pia Cayetano. Kaya ganyan po kagulo. Kaya ngayon si Chis Escudero napalipat nila at bumutong pabor na rin po sa kanila. Bagamat ang bilang hindi 13 na inaasahan na ayon sa Constitution, bahala kayo dyan. Wala rin lang naman nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Siguro mas kung sino sa inyo. Oh Lord, kaya Diyos na lamang po ang ating pag-asa, mga sambayan ng Pilipino. Kumbaga, talagang batas kung batas at bahala na po kung ano mangyayari. Pero alam nyo, kung titingnan ho natin, kailangan tayong manalangin kasi hindi naman ho nagbabago kahit sino mga senador ang ilagay natin, kahit sino Senate President ang ilagay natin, kahit sino presidente, bumubulusok ang ating bansang Pilipinas, hindi nagbabago ang mga mahihirap. Okay? Ang korupsyon hindi nasasawata, hindi rin naiimbestigahan at ilan lamang. At parang nakikita natin magkakalaban lang sa politika, nagkakasukasuhan sa mga kalaban nila, yun ang pakakasuhan. Pero yung kapartido, hindi naman. Kaya nga ako, ang aking hiling noon pa, sa imbestigahan, yung mga senador na involved sa graft and corruption, na kailangan ipagpatuloy ang
ang investigasyon sa flood control, hindi yung moro-moro o katarantaduhan ng mga investigasyon ko, di yung tunay na investigasyon. At upang lumitaw kung sino kaya mga mali-malitang ibinigay sa mga senador o mali-malitang binigay doon sa mga congressman ay maimbestigahan. Okay? So, well, wala tayong magagawa dyan. Okay, ang media nandyan lang, pero pag-pray natin kasi na Diyos ang kumilos. At ano man nangyayari sa ating bansa, kung tayo dudulog sa ating Panginoon para siya ang mag-imbestiga, siya ang mag-expose, siya magparusa, siya ang gagawa ng paraan, yun ang pinakamahalaga. May away ho ng mga Maka Duterte at saka Maka Marcos, siyempre may mga supporters yan, may mga trolls army yan, may mga vloggers yan, o di ba? Kaya doon din tayo makinig po dito sa ating mga halimbawa sila Jessica Soho, yung mga batikan natin ng mga hindi corrupt na mga nasa mainstream media, yun po ang pakinggan natin ay suggest at para sila ay balanse makukunan yun ng mga pahayag at investigasyon. Ayan yung mga opinion ng mga tunay ng mga tao na ini-interview nila, yun ang tunay yung tingnan, hindi yung mga troll army, hindi mga bayaran ng mga politiko upang ipagtanggol ang sarili-sarili nila. Pero sa akin pananaw, talagang marami tayong corrupt na senador sa Pilipinas na nagpalubog na nagpabagsak sa Pilipinas natin. Marami tayong mga congressman na siyang nagsisilamon, mga buwaya na siyang nagpahirap sa ating bansa at bayan. Marami tayong mga congressman, marami tayong mga governor, mayor at mga ilang mga alipores nila na sila ang nagpahirap. Kaya kung hindi po tayo mananalangin at hindi tayo magkakaroon ng mga mayor na katulad siguro ni Vico Soto, nila Sol Aragones ng Laguna, bubulusok at bubulusok tayo. Sana po umusbong sa Pilipinas yung mga matutuwid, mga tapat sa pagmamahal sa bayan at hindi mga kurakot at mga magnanakaw na mga halal ng bayan, na mga nagkukunwari, ginagamit ang pondo ng bayan pang tulong-tulong, pang amoy-amoy ayuda, pero wag ka sila nagpapayamat ang pamilya nila. Yan ang mga dapat sumpain at ipinapanalangin sa Diyos na mabura ang lahi nila o maparusahan talaga sila. Kung hindi rin lamang sila magsusuko ng buhay para magpatotoo sa Diyos at likas silang masama, hindi rin sila kinikilala o kikilalanin ng Diyos at Diyos ang bahala magparusa sa Kanya. Maraming hindi na rin naniniwala sa Diyos, maniwala tayo. At manalangin yung mga matuwid, yung mga tunay na anak ng Diyos na may relasyon, na Espiritu ng Diyos, may mangyayari, may magaganap sa Pilipinas. Bigyan nawa tayo ng mga totoong, mga tunay na lingkod na nagmamahal sa ating bansa, hindi magnanakaw sa ating bansa, tunay na mga public servant. So pag-pray po natin, maggulo talagang hindi natin alam mangyayari. Pero kung tayo nananalangin, ilan man kayo lang na nananalangin at kinikilala kayo ng Diyos, very effective and powerful yung panalangin ng mga taong may relasyon sa Diyos. Kaya doon tayo umasa. And God bless you, bagamat nakalulungkot itong mga pangyayaring ito. At ganti-gantian ng ating mga senador at talagang pare-pareho silang may mga accusation to one another. Wala naman ng matinong senador ngayon. Lahat naman, pabor naman tayo. Kahit na si Jinggoy, imbestigahan yan. Pakulong yan kung sino pang dapat. Si Chis Escudero, si Joel Villanueva, pakulong yan kung talaga nag-corrupt, nagdakoy mo yan. Lahat maski sino. Ipakulong din yun sila Martin Romualdez, ipakulong yun si Marcos, ipakulong si Abante, si Sandro, firing squad yan. No? Gamat ayaw ng iba. Pero siyempre, paglabag daw sa Diyos. Pero kung ano mong dapat mangyari, talagang ihilingin natin sa Diyos ang pagbabago at talagang masintensyahan talaga o talagang sintensyahan ng kamay ng Diyos na makapangyarihan yung mga masasamang nagpapahirap sa ating bansang Pilipinas. God bless you.